Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior. Marcos family reported for money laundering in Hong Kong. Taiwanese businessman Mr. Perm submitted evidence to the Anti-Money Laundering Department of the Hong Kong Monetary Authority in Hong Kong on the 14th of this month, reporting that the Marcos family of the Philippines was engaged in money laundering activities in Hong Kong in the name of bulk gold transactions, the amount of which was extremely huge. Mr. Perm said that the Hong Kong Monetary Authority has filed a special case. This case involves a large amount of gold trading. The whistleblower has obtained evidence of a batch of 350 tons of transactions and obtained information on 18 bank accounts of the Marcos family around the world, involving deposits of more than $100 billion. Ayan na nga mga kababayan, ang pinakamalaking korupsyon nitong bangag. Naku po, sana po talaga lulugar ang katotohanan nito bangag. Kailangan pa ba ng ibang bansa mag-imbestiga para sa iyo, para sa iyong mga nakaw? Diba mga guys, nakakaya ito headlines po ito sa Hong Kong at saka dyan sa Taiwan. Bakit ang mainstream media tikong mambibig nito? Diba? Ito na, pakinggan niyo ito. At saka sabihin niyo, fake news itong Taiwan, fake news itong Hong Kong. Patungkol po ito mga guys sa 350 tons of gold. Yun. Kerr Castro. Diba? Kapal na mukha mo magsalita patungkol sa gold. Ito ay paliwanag mo ngayon itong gold. Meron pang whistleblower dyan mga guys sa Taiwan. Naku po, nakakahiya po talaga ang Pilipinas itong bangag na Marcos. Oh, maganda yan. Investigasyon ng Hong Kong. Iimbestigahan si bangag. Dapat isalin na rin yan yung investigasyon sa drugs. Ito nga mga guys, si Harry Roque. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite asylum seeker reporting from Europe. Ano po pag-uusapan natin ngayon? Nako po, napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 tonel ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw mag hair follicle test dahil marami nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. Ayan, yan ang kinakantahan na okay na, wakak kita. Hindi kami bulag, Mr. Marcos. Ayan na po. International news. Nako, nakakayang Pangulong bangag. Iimbestigahan sa money laundering. At itong mga aktibidades daw ito ay nangyari between, yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. Pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese na whistleblower at ito po ay headline sa Taiwan. Mantakin nyo yan. Bida na naman ang Marcos family dahil headline po sa Taiwan nung nasimulan ang money laundering investigation laban kay Marcos Jr. Ngayon, maiiwasan ba niyang investigasyon dahil siya ay isang pinuno ng bayan? Hindi po, kasi maski sa Pilipinas, meron siyang immunity sa prosecution pero hindi po yan immunity sa investigasyon. Kaya nga po nananawagan ako na kung ang mga dayuhan gaya ng Hong Kong at Taiwan ay nag-iimbesta sa money laundering, bakit hindi sa Pilipinas? Kinakailangan po ang ombudsman mag-imbestiga na rin. Dahil napakalaking halaga po ito, hindi po pwedeng kinita yan sa sweldo ng isang presidente na kanyang ama o kaya naman sa sweldo niya bilang gobernador o congressman. Yan po ay tanging nakaw na yaman. Kung meron po talagang 100 billion at 350 tons na gold, dapat po yan mapunta sa mga Pilipino sa libreng gamot at libreng paggamot, sa libreng edukasyon, sa libreng irigasyon. Hindi po yan dapat pakinabangan ng mga bangag.
Nakakahiya kayo mga bangag. International na naman ang inyong publicity. Money laundering, corruption, $100 billion. Mga magnanakaw, mga sweetik, mga kleptocrat. Ewan ko nga ba bakit hindi pa kayo pinaparusahan ng Panginoon. Pinakamataas ang pagkagutom mula nung COVID. 52% ang ating mga mamamayan gutom, and yet 100 billion ang inyong ninakaw. Magkanong kabubuang ninakaw nyo, mga magnanakaw ng mga Marcoses? Kasama ka na dyan, Marcos Jr. Mahiya ka, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Pero kayo po ay talagang nakakahiya. Yan po ay headline sa Taiwan at headline ngayon sa Hong Kong. O, Facebook, fact checkers, Vera Files, o ano, sasabihin nyo, fake news ba ito? Headline nito ng Taiwan newspaper at talaga namang inanunsyo na ng Hong Kong government ang pagbubuo ng investigasyon ng anti-money laundering investigation laban sa pamilya Marcos. O, mga dilawan, patuloy pa ba kayong makipag-alyansa dyan sa mga magnanakaw na yan? Mga komunistang CPP-NPA, mahiya naman kayo. Ano na nangyari sa pinaglalaban nyo? Sanit puwersa kayo ngayon sa mga magnanakaw. Nakakahiya po kayo. Mga Pilipino, hanggang kailan tayo magtitiis? Mantakin ninyo, ang dami na nilang ninakaw, marami pang nanakawin. Ano pang gusto ninyo? Nakakahiya na tayo. Mga dayuhang gobyerno nag-iimbestiga tayo, bulag-bulagan, bingi-bingihan. Hanggang kailan natin to gagawin? Ayan, malaking challenge po ito ngayon mga guys sa mainstream media. Hoy, kayo na naman ang sina-challenge. Bakit hindi nyo ipalabas? Yan, di ba? Ang galing-galing nyo magsisi sa mga social media na fake news. Ito na international na ang mag-imbestiga dyan sa bangag na Pangulo. Ako po. Alright, dumako naman tayo dito mga guys sa bahay ni Tatay Digong. Ang update dyan, false alarm po yung raid. Wala po talagang raid. Kaya po ako hindi nag-reaction kahapon dyan. Kasi isipin nyo ba naman, imposible po magpalabas ng warrant. Sino? Galing saan yung warrant? Wala namang korting may hawak din sa kaso ni Tatay Digong, di ba? So walang magre-release ng fiscal or judge ng warrant. At saka itong ICC, kung palabas ng warrant, I mean search warrant, itong ICC, may kakayanan ba? Kasi hindi nga tayo part Hindi na nga tayo part, tapos respondihan agad itong mga polis pag magpa-search warrant dyan yung ICC. Hindi po. Yung procedure nga ng ICC mismo, mabagal pa nga. Tingnan nyo nga itong kay Kaufman na balita mga guys. Ito yung opening nila na debate, yung jurisdiction. At saka pagkatapos dyan, hihingin pa yan ni Kaufman na makapauwi na po sa interim release dyan si Tatay Digong. Pakinggan natin si Kaufman mga guys. Let's go. Kinwestiyon ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC para imbestigahan ang mga reklamo laban sa dating presidente. Sa kanilang isinumiteng challenge sa pre-trial chamber ng ICC, hinimok ni na Attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs ang korte na ipatigil na ang proceedings laban sa dating Pangulo at iutos ang agarang pagpapalaya dito. Katwiran nila, hindi natugunan ang mga kondisyon sa mismong Article 12 ng Rome Statute para mapasailalim sa jurisdiksyon ng ICC ang dating Pangulo. Hindi na kasi partido sa Rome Statute ang Pilipinas nang iutos ng pre-trial chamber na buksan ang investigasyon noong September 15, 2021 dahil March 2019 pa naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Sa naunang pahayag ni Attorney Kaufman, sinabi nito na naniniwala siya na mayroon silang matibay na argumento ngunit nasa mga hukom pa rin ng ICC ang pagpapasya hinggil dito. I've said already in the media that I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. And it's not for me to tell them how to find, ultimately, what they believe is the correct decision, the correct judgment. I hope they will accept my argument. Samantala nabanggit din ng lead counsel ng dating Pangulo na kanyang nasubaybayan ang naging takbo ng investigasyon sa Senado ni Senator Amy Marcos kaugnay ng pagkakaaresto kay FPRRD. Ayon kay Attorney Kaufman, ang final report ng Senadora ay nakikita niyang nagbibigay suporta sa kanilang posisyon. I've even read the final report. I've seen the thorough work that has been done by Senator Amy Marcos.
Mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. There are definitely arguments that can be derived from that report and will be used. Reference will possibly be made as well. Umaasa pa rin ang kampo ni dating Pangulong Duterte na mailalabas siya sa ICC detention sa lalong madaling panahon o bago pa ang confirmation of charges hearing sa darating na Ayan, Setyembre. Kaufman, panalo. Palakpakan tayo dyan kay Kaufman. Yan, di ba? Ganyan kabagal po ang proceeding doon sa ICC. Yan pa nga ang opening salvo nila eh. Ito nga pang jurisdiction na debate. Tapos, search warrant sa bahay ni Tatay Digong. Naku, kalukuhan po yan. Huwag po kayong maniwala dyan. Insulto dyan sa atin. Magpalabas tapos susundin ng gobyerno, ng ibangag, ng anumang search warrant dyan sa bahay ni Tatay Digong. Diba? Kaya malabo po yan mga guys. Kaya ito rin kay Kaufman na debate, maganda po ito. Malay natin, hindi pa rin kasi nagpalabas ng decision yung judge dyan. Diba? Kaya hindi pa rin natin pwedeng pangunahan. May pag-asa pa rin si Tatay Digong dyan. Lalo na po dyan sa interim release. Guys, yun po ang mga update at saka abangan din natin si BP Sara. Naku po, talaga pong ipapakulong daw nila. Paano? Anong basihan? Malabo po yan. Lalo na itong si Conte. Huwag tayong maniwala dito kay Conte mga guys. Dahil itong babae na ito, hindi nga ito tinanggap being representative dyan sa AGK victim, hindi tinanggap. Miresi sa babae. Ito babae, animas na konti na lang ang utak. Hindi po tinanggap bilang representative dyan sa mga biktima ng AGK. Naku po. Tapos panay ang interview dyan sa media. Akala mo kung sinong may alam dyan sa update sa ICC, di ba? Huwag kayong maniwala dyan mga guys. Alright, thank you for watching mga guys, and again, God bless you all. Laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban.